Nako, alam po ninyo, yung Blue Ribbon Committee, talagang nilikha yan para pagtakban. Masyado ng obvious. Ay, ano pa bang tawag niyo dyan? Ayaw ipatawag, yung dapat na ipatawag. Pangalawa, kine-question yung mga testigo kaysa daw fake. Yung notaryo, hindi naman yan ang mahalaga. Ang mahalaga, yung sinasabi ng testigo ay totoo at sinumpaan sa inyo. O ngayon, ginawa ng paraan. Fake, pagkatapos pinabaliktad, tinakot ang mga pamilya. Pangatlo, hindi ka pa natatapos nag-uumpisa pa lang yung investigasyon, inabsuelto mo na yung itinuturong utak ng mga insertion. Kaya yan yung Blue Ribbon Committee yan. Kaya talagang nilikha yan para pagtakpan. Kaya wala akong mangyayari. Binobola tayo naman ito. Akala naman nila, papabola tayo. Tuloy-tuloy. Ang galit ng bayan, tuloy-tuloy ang mapayapang paglabas sa kalye. Wala na akong katapusan yan hanggang magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Gaya unang sinabi ko na sa inyo, huwag kayong magpapaloko diyang Piping Lacson. Balat kayo yan eh. Hindi rin totoo na inoperan siya. Kasama ka nga sa inaakusahan eh. Pinagtatanggol mo si Presidente Marcos Jr. na walang kasalanan. Inaabsuelto mo na, hindi ka pa natatapos. Kaya hindi lang yan. Alam nyo, kontra siya doon sa pagpapalit. Mga hunta-huntang yan. Ibig sabihin, may magkakaroon ng regime change. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, senador siya. Pag nagkaroon ng hunta, matatanggal sila lahat dyan. Abolis ang Kongreso eh. Kaya, natatakot siya mawala ng posisyon. Hindi ba sa kagustuhan niya maging senador? Siya nagsulong ng 32-33 billion na lumobo na ng pondo para magpagawa ng Senate building para marangya sila mag-uopisina. Ako, yun ang ayaw na ayaw niya. Kaya huwag kayong magpapaniwala niyan. Napakabulero niyan. Sinungaling. At pinagtatakpan niya ang kawalangian ng mga taong nagnakaw ng pera ng bayan. Dapat yan. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Mag-imbisiga ka, tumahimik ka. Halatang halata ka masyado, Ping Lacson. Teka muna, bago mo yan, paliwanag muna natin. Alam po ninyo, 8 buwan na ang nakararaan mula nung nag-hain kami ng petition for a writ of habeas corpus in behalf of Kitty Veronica Duterte in behalf of her father, the former president. Nung ipinahin po namin yan, March 12, 2025, March 11, inaresto at tinapon sa The Hague ang Presidente Marcos Jr. Kaya ako kami naghain yan upang hingi sa Korte Suprema na ideklarang illegal, unconstitutional ang ginawa nilang pag-aresto at pagpapatapon ni Presidente Duterte sa The Hague. At since 8 buwan na ho nakakaraan, sabi po namin sa motion namin na kailangan ng ma-resolve ang aming petisyon. At nilagay po namin ang mga kadahilanan kung bakit kailangan na ang Korte Suprema gumalaw at bigyan na ng resolusyon ang inihain ng petition for issuance of a writ of habeas corpus. At ito na nga po, babasahin sa inyo ni Carlo, yung nilalaman ng aming motion upang matalakay natin ano ba mga dahilan namin kung bakit gusto na namin i-resolve ng Korte Suprema ang aming inihain na petisyon. Kaya yan ako, sinabi ho natin yan sa Korte Suprema na alam naman po ng Korte Suprema na yung petisyon ng pag-issue ng writ of habeas corpus ay isang dakilang remedyo na ibinibigay sa isang mamamayan na tatanggalan ng kalayaan. At sabi po namin sa Korte Suprema, mula nung ipinail namin ito, 8 buwan na nakakaraan, wala pang masustansyang aksyon ang ginawa ng Korte Suprema, maliban doon sa pinasagot sila sa aming inihain na petisyon at binigyan sila ng ilang araw na sumagot naman. At maliban doon sa aksyon na ginawa nila na sinasabi nilang natanggap nila yung aming pangalawang pleading na nakikiusap na kung maaari ay iset for oral arguments
ang aming petition for the issuance of the writ, wala na pong nangyari. At ang palagay po namin, sabi namin, pag hindi ito inaksyonan, ay masisira ang ibinigay na karapatan sa ordinaryong mamamayan na humingi ng isang remedyo sa Korte Suprema pag ang kanyang kalayaan ay nilalabag. At hindi po ito maganda sapagkat lalabas na wala na silang remedyo. Katunayan, sabi po namin sa Korte Suprema, mas matindi pa ito sa suspensyon ng mga karapatan sa saligang batas pag nagdeklara ka ng rebellion. Sapagkat pag sinuspindi mo rebellion, pati yung writ of habeas corpus, hindi mo magagamit yung karapatan ng paghingi ng remedyo ng pag-issue ng writ. At suspendido ito ng 60 araw lamang. Mahigit na pong 200 plus days ang nakararaan. At yung suspension ng writ of habeas corpus na binibigay ng saligang batas, lalampas na ho nga sa 60 days. Sabi namin, mas matindi pa sa suspension ng writ at pati na suspension ng rebellion. At ang sabi po namin, pag ito'y manatili ng ganitong kalakaran, baka ho mawala ng pagtitiwala ang ating sambayanan sa ating mga nasa huridikatura sapagkat parang lumalabas na naaabala at alin di ba ng kasabihan na ang naaabalang remedyo at ng pagbibigay ng katarungan ay kawalan ng katarungan. Justice delayed is justice denied. Kaya sabi po namin sa kataas-taasang hukuman, kung maaari lamang po na sana'y i-resolve na ang aming petition for a writ of habeas corpus. At nagdagdag po kami, babasahin sa inyo ni Carlo, yung mga kadahilanan, mga aktual, spesipikong mga kadahilanan kung bakit kailangang ma-resolve na ngayon ang aming petition for a writ of habeas corpus na inihain in behalf of Kitty Duterte, anak ng former president, and in behalf of the father. Ayan. Basahin mo na ang mga aming reason kung bakit. Attorney Sal. Yan, ang una muna po, ang reason namin at yung iba ay sa susunod na artikulo natin. Ang unang reason kung bakit po namin gustong i-resolve na yan, sapagkat sabi po namin, upang mahadlangan ang pagiging malubha ng karamdaman ni Presidente Duterte. Sapagkat alam naman natin na talagang bago pa siya inaresto at tinapon sa The Hague, dati na ho siyang may mga karamdaman. Marami na siyang nararamdaman. Katunayan nga, nagkakaproblema na siya sa kanyang balanse. Kailangan alalayan mo. Marami na siyang nararamdaman dahil sa mga dati niya ng sakit. Sa aksidente niya, yung kanyang paninigarilyo. At saka may edad na siya. 80 anyos na ho siya. Talagang matanda na. At katunayan, sabi po namin, meron na nga siyang problema sa kanyang cognitive function. Marami siyang hindi naaalala sa mga lugar. Kaya mahihirapan na ho siyang may pagtanggol ng kanyang sarili. Kaya sabi po namin, ito ang pinakamabigat na dahilan kung bakit kailangan ma-resolve na. Sapagkat pag na-resolve na yung aming motion na illegal ang ginawa ng gobyerno at kailangan utusan ito na ibalik na, mahadlangan po natin ang gradual deterioration, ang dahan-dahang lubha ng kanyang karamdaman at wag naman sana mangyari. Ang sabi po namin, mahadlangan natin na mamamatay ang isang presidente doon sa ibang bansa na masyado namang nakalulungkot at saka nakakahiya naman sa parte ng ating bansa na isang dating presidente na mahal naman ng taong bayan ay inaresto mo na nga, itinapon mo na nga sa DEC, baka pa pumanaw. Hindi po, yun napakalaking trahedya naman. Kaya sabi namin,
kung maaari lang, gumawa na po ng resolution ng Korte Suprema sapagkat mawawala ng tiwala ang taong bayan pag ito'y nananatiling hindi na re-resolve sapagkat patuloy ang gagawin ng paglabag sa karapatang pangtao, patuloy ang paglabag sa saligang batas, patuloy ang karamdaman ng Presidente Duterte na hindi mabibigyan ng karapat-dapat na lunas sa medisina sapagkat nakakulong po siya doon hindi man nga nila inaasikaso at sinasabi pa nilang hindi raw naprubahan ang kanyang karamdaman. Nakakulong na nga yung mama. Gusto mo pang prubahan. Dapat sila ang magbigay. Ay, kaya nga, hindi ba? Pinuna natin ang pinuna at natuwa naman tayo at nagbigay sila ng order na examinin ng tatlong doktor. Hindi natin malaman kung ano na po nangyari doon sa eksaminasyon na yun. Kaya nga sinasabi nila na sa 28 magkakaroon na ng kasagutan sa International Criminal Court kung palalayain nilang pansamantala. Hindi. Kaya sabi natin, wag na po natin hintayin pa. Kailangan ng ating kagalang-galang na hukuman, Korte Suprema, ay gumawa na po ng resolution para lahat ng mga legal na issue ay mabigyan na ng katugunan at magkaroon na ng pagkakataon ng pamahalaan na ito na iwasto ang kanyang kamalian, ang kanyang paglabag sa sanligang batas. Yung po ang buod ng aming unang dahilan. Yung mga susunod pang dahilan ay tatalakayin natin sa susunod na linggo. At yun ang part 2 ng ating artikulo sa The Manila Times. Kaya ang mahalaga dyan, gaya ng sinabi namin ng aking anak na si Atty. Paulo, kailangan ma-resolve na talaga yan. Sapagkat pag hindi mo na-resolve yan, ay most likely lalala ang kanyang karamdaman sapagkat hindi naman siya naasikaso ron. Pangalawa, baka naman po sana hindi naman mangyari ang ating panalangin, pumanaw ang Presidente Duterte nang nakakulong. Yan ang ayaw po natin. Kaya kailangan talagang i-resolve na. At yan namang International Criminal Court. Kailangan magpaka-tao na sila, puti man sila o anumang lahi nila, na hindi po pwede yung ginagawa nila. Papanatilihin ng isang akusado dyan na hindi pa naman na huhusgahan, hindi pa nalilitis, at hindi naasikaso ang kanyang karamdaman. Kailangan i-release na muna nila yan, kahit na pansamantala, upang malunasan ang kanyang karamdaman. Yan ang mahalaga sa ngayon. That remains to be seen. Pero ang mas mahalaga dyan, kung yung ba pinigilan niya na mulat sa pool, noon pa yan, hindi ba? Noon pa, inaakusahan na siya, katakot-takot na, tinuturo na siya. Pero pinabayaan yung mga alis, kadali-dali namang pinigilan yan. Pero hinayaan nyo. Kaya, tingnan mo, nasa labas siya, marami siyang inilalantad na mga akusasyon na pinaniniwalaan ng tao kahit na wala pang prueba kasi nga dati nang pinagdududahan nila. Ang problema ngayon, wala siya rito. So, panay lang part 1, 2, 3, 4, 5 ang kanyang inilalabas. At inaakusahan niya, marami ng tao rito. At ang interest ng tao, yung inaakusahan niyang utak sa lahat ng mga ito. Paano ngayon yan? Nandun siya. Tapos yung mga iba rito, pinatatakas niyo rin. Kung ano-ano mga excuses niya na hindi naman valid. Kaya hindi niyo makancel ang passport. Kadali naman cancelin ang passport. Kahit kung wala pang court order. Dahil kung talagang kayo may tinatawag na political will, o hindi i-risk nyo na kayo i-demanda at ikulong para lang maibalik dito. Ilan lang naman yung, alam mo, pag kinancel mo yan, administrative lang yan. Kayang-kaya yan. Pero wala, pinabayaan nyo lahat makatakas yung iba dyan. Tapos sasabihin niya, wala. Kasi walang hukumang wala pang order. Hindi naman yung pinapile ang kaso, pinatagal nyo ng pinatagal. Magpapile kayo kung kailan wala na rito yung mga tao yan. So yan ang problema. Kayo mismo ang gumagawa ng kaparaanan upang hindi nyo mahuli at usigin. Bakit? Kasi kayo mismo ay sangkot, kasama kayo sa krimen. Yan ang katotohanan na pinaniniwalaan ng taong bayan.
Ang sinasabi mo, yung kay Roque, Mm. bakit ngayon lang? Ang dahilan nila, kasi sabi niya, ngayon lang lumabas ang court order. Sabi natin, gaya ng paliwanag kong paulit-ulit, you do not need a court order to cancel a passport. Habang totoo na regla yan, kung official ka at gusto mo talagang maibalik yan, o edi you risk your own self. Kasi kung ako, kakancel ako, didemanda niyo ako ng administrative, o edi sanction niyo ako, pero naibalik ko rito yung mga dapat kasuhan. Ganyan dapat ang opisyal, hindi takot. Maging matapang kayo. Diba? Hindi, kung sasabihin niya, di lalagin mo ang batas. Hindi labag ko o di kasuhan niyo ako, ikulong niyo ako kung gusto niyo. Pero naibalik ko yung mga yan. Teka muna, ang taong bayan hindi naghahanap ng kasagutan kasi meron silang conclusion Ang sagot, alam na nila. Ang sagot, kung ano yung sinasabi nila, yun ang totoo. Tanggapin man nila o hindi, bigyan mo naman ng pagpapatunay. Wala nang taong maniniwala. Hindi nila kailangan ng pruweba kasi nga matagal na yan. Matagal ng akusasyon na hindi nila sinasagot. Pag hindi ka kasi sumagot, ang conclusion mo dyan, guilty ka. Ayaw mo magpatingin. Sa drug test, yung hair follicle test. Ibig sabihin, takot ka. May lalabas sa katotohanan. Ayaw mong sagutin ang mga akusasyon diretsahan. Ibig sabihin, takot kang sumagot kasi baka mahuli ka. Kaya ang taong bayan, hindi na kailangan yan. Tuloy-tuloy na yan. Sa 28, meron na naman mga rally sa Netherlands, dito sa ating bansa. Sa 30, meron na naman. Maniwala kayo. Gaya ng sinabi ko na sa inyo. Dito, tagal na 2 taon na tayong nagsasalita rito. Na hanggat hindi kayo lumalabas sa kalye, sa mapayapang pamamaraan, upang ipahayag ninyo ang damdamin, ang tama lang ito, hindi ito mayayanig. Kaya yanigin nyo yung yanigin. Basta mapayapa lang. Upang hopefully, hope against hope, baka may maaninag tayong pagbabago. Kung hindi, sila ang babaguhin. Gaya ko nang sinabi ko na sa inyo, huwag kayong magpapaloko diyang Piping Lacson. Balat kayo yan Hindi rin totoo na inoperan siya. Kasama ka nga sa inaakusahan Pinagtatanggol mo si Presidente Marcos Jr. na walang kasalanan. Inaabsuelto mo na, hindi ka pa natatapos. Kaya hindi lang yan. Alam niyo, kontra siya doon sa pagpapalit. Mga hunta-huntang yan. Ibig sabihin, may magkakaroon ng regime change. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, senador siya. Pag nagkaroon ng hunta, matatanggal silang lahat dyan. Abolis ang Kongreso Kaya, natatakot siya mawala ng posisyon. Hindi ba sa kagustuhan niya maging senador? Siya nagsulong ng 32-33 billion na lumobo na ng pondo para magpagawa ng Senate building para marangya sila mag-uopisin. Ako, yun ang ayaw na ayaw niya. Kaya huwag kayong magpapaniwala niyan. Napakabulero niyan. Sinungaling. At pinagtatakpan niya ang kawalangian ng mga taong nagnakaw ng pera ng bayan. Dapat yan. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Mag-imbestiga ka, tumahimik ka. Halatang halata ka masyado, Ping Lacson. Nako, alam po ninyo, yung Blue Ribbon Committee, talagang nilikayan para pagtakban. Masyado ng obvious. Ano pa bang tawag niyo dyan? Ayaw ipatawag, yung dapat na ipatawag. Pangalawa, kine-question yung mga testigo kaysa daw fake. Yung notaryo, hindi naman yan ang mahalaga. Ang mahalaga, yung sinasabi ng testigo ay totoo at sinumpaan sa inyo. Ngayon, ginawa ng paraan. Fake, pagkatapos pinabaliktad, tinakot ang mga pamilya. Pangatlo, hindi ka pa natatapos nag-uumpisa pa lang investigasyon, inabsuelto mo na yung itinuturong utak ng mga insertions. Kaya yan ang Blue Ribbon Committee yan. Kaya talagang nilikhayan para pagtakpan. Kaya wala akong mangyayari. Binobola tayo naman ito. Akala naman nila, papabola tayo. Tuloy-tuloy. Ang galit ng bayan, tuloy-tuloy ang mapayapang paglabas sa kalye. Wala na akong katapusan yan hanggang magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Minomonitor naman tayo ng Malacanang. So, yan, narinig nyo na. Kailangan na mag-appoint na kayo, Presidente Marcos Jr. ng mga official sa PICAC. Dahil yung kanilang papeles, proseso, kung ano-ano pa, walang umaaksyon. Kaya ako nagagalit ang tao
kulang kayo sa pansin, kulang kayo sa pagpapatupad ng mga tungkulin na inaatang sa inyong balikat, maliban pa sa mga pagnanakaw na katakot-takot, kaya nagagalit eh. Kayo'y sumunod sa inyong mga batas na dapat na pinatutupad bilang presidente ng bansa. Tapos magrereklamo kayo. Kayo'y binabatikos. Ba't di kayo babatikusin? Nagrereklamo ang taong bayan. Makinig kayo. Yan po. Kasi dagdag din po niya, Attorney Sal, na baka yun nga, naapektuhan din sa issue ng flood control. Kaya hanggang ngayon ay wala pa rin naita talagang mga opisyal dyan sa, eto, ang meaning ng PICAB, Attorney Sal, Philippine Contractors Accreditation Board. So sana mabigyan na ng aksyon, lalo na ni PBBM ito. Eto naman po, Attorney Sal, from Angelito Nagar, YouTube comment, BBM, baba ka na lang para magpagamot. Hayaan nating maupo si VP Sara Duterte. Ituloy pa po ang rally hanggang sa maayos natin ng ating pamahalaan. Sige, sumama ka. Sumama ka sa 30. Kahit nadilayan, samahan nyo. Alam mo, alam po ninyo, ako ang posisyon ko dyan. Huwag na kayong maghiwa-hiwalay. Ang problema, naghihiwa-hiwalay kayo. Pag hindi kayo magkaisa, matagal ang proseso yan. Pero pag nagkaisa kayo, mabilis ang proseso. Kaya samahan nyo. Na sino nag-i-initiate. Basta ang issue corruption eh. Hindi dapat pareho kayo. Ayan. Ito naman po from isa naman pong mensahe from Emika. Sa 3 years, bakit ngayon ka lang nagsalita, Aimee? Nagkakagulo-gulo na ang Pilipinas at nakidnap na si Tatay Digong. Maibalik pa kaya ang lahat ng pera na kinurakot nila? Ikaw ang may kasalanan lahat. Alam mo naman pala mula bata pa na ganyan si BBM. Naku, sinisin niya si Senator Amy Marcos. Ini-echo niya lang kung ano yung sinabi ko sa programa natin. Nakikinig. Tama. Meron naman po isa na nagbigay ng reaction, Attorney Sal. Hinamon mo na bumalik at harapin ang mga kaso niya, pero yung sariling kaso mo hindi mo pati ang hamon sa iyo na magpa-hair follicle test. Pag binigay ba sa ICC ang lahat ng ebidensya, meron ba silang magagawa para makulong yung mga korap na damay sa flood control? No, huwag niyo nasaan yung ICC. Walang mangyayari doon. Ayan. Ito naman po from Amel. Paranoid na masyado sa bansang China ang AFP, kaya lahat na lang ay kinokonekta nila sa bansang China. Ito, issue naman po sa China, Attorney Sal. Paano? Nagdudulong-dulungan niya mga ganyan. Wala namang dunong. Ito naman po from Paul Simon. Di pa matatanggal si BBM kasi di pa nakukuha ng Remulla Brothers, ni Pinky at ni Tuta Tito Soto ang full payment. Ako, ano naman? Ikaw naman po, chismis naman yung iyo eh. Ito naman po, from Lynn Tasha, Attorney Sal, Marcos is laughing at us with a smirked face saying, who's weak now? Hindi totoo yun. Si Marcos Jr. talagang he's worried. Magaya na sinabi ko, matalino yan. Meron niya mga binabalak. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Ayan. From Julie Rama, Attorney Sal, sorry po, but BBM's intelligence, if there's any, is only capable na gumawa ng kabalbalan, but is so stupid to resist or disgrace the dictates of the people around him. For me, si BBM ay walang mabuting puso. Lahat ng tao ay merong mabuting puso, kahit na masama. Kaya na lang natin na yung espasyo dun sa kabutihan, magkaroon siya ng enlightenment. Yun ay pagdasal nyo. Ako, alam mo ba, maliban ba sa pagdarasal ko kay Presidente Duterte na makalaya, na maging malusog, mawala na yung kanyang sakit. Kasama ko si Marcos Jr. sa aking pananalangin na magkaroon siya ng enlightenment. Kasi pag nagkaroon siya ng enlightenment, magkakaroon tayo ng kapayapaan kayo dito sa bansa. Isama niyo yun sa inyong mga panalangin. Gaya ng sinabi ko, yung walang presidente na naupo rito sa ating bansa na hindi nag-isip ng kabutihan para sa bayan. Lahat yan. Pero marami ring presidente, habang nag-iisip ng kabutihan, may ginagawa rin kalokohan. Kaya ang exception niya si Magsaysay, saka si Presidente Duterte. Yung iba naman, marahil hindi rin nila alam yung ginagawa, na which is not an excuse. Kaya ganyan talaga. Ganyan ang alam niyo sabi ko kagabi sa mga kausap ko sa butuan. Paulit-ulit lamang ang
cycle, vicious cycle dito sa ating bansa. Papalitan natin ng ibang namamamahala, ganun din ang gagawin ng mga bagong namamahala, nagnanakaw din ng pera ng bayan, hindi rin gumagawa ng matino. Kaya kawawa talaga tayo. Kaya kasama sa panalangin natin, sana magkaroon ng isang leader dito. Eh sabi, tinatanong, kung kayo ang presidente ng bansa, anong gagawin niyo? Ang unang gagawin ko, i-abolish ko kongreso. Pagkatapos, kung ang budget ko ay 10 trilyon, kahit 2 trilyon, ang unang gagawin ko, yung 1/3 nun, 1/3 ng trilyon, ilalagay ko sa edukasyon. Libre ang lahat ng mga tao, mahirap, yaman, may kaya, wala. Mula sa nursery hanggang sa formal na edukasyon, libre lahat siya. Pero mo, 1/3 ng trilyon, di ba? Kaya na magpatayo ng mga eskwelahan, kaya ka naman bayad ng mga magagaling na guro. 1/3 ng trilyon eh. Pagkatapos yung 1/3 ka ko, ang gagawin ko naman doon, para sa medisina, sa mga ospital, lahat, gano'n. O madali sabi, laki. Yung 1/3 na naman doon sa infrastructure. Di marami naman tatayo ng mga, whatever, mga flood control, mga daanan, expressway, skyway. Tapos yung 1/3, doon naman sa mga basic services. Kaya tutulungan mo na yung mga drivers, fishermen, lahat ng mga tao na kailangan ng pagtulong. Itataas mo ngayon yung mga sahod, doble mo ulit mga sahod. Ganun dapat ang gagawin natin. Kung hindi, maniwala kayo, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit. Pero po 1986 pa tayo nagpalit ng gobyerno. Napalitan. Ano nangyari? Ganun pa rin. Nalitan na naman natin. 2001 ba? 2003. Ganun din. Ito na naman tayo. We're back to zero. Balik na naman. Yan ang mangyayari sa atin. Ayan. Kaya dapat tayong mga taong bayan, Attorney Sal, ay maging na talaga, we have to learn our lessons from the past. Hindi learning lessons from the past. Alam na natin yung lessons of the past. Kaya lang walang edukasyon formal ang lahat ng Pilipino. Dapat lahat tayo may formal na edukasyon. Iba talaga ang edukasyon. Pag ikaw ay edukadong tao, hindi ubra yung mga kalukong kabalbalan ng mga clowns na yan, mga magnanakaw na yan. Hindi lalabas yan sa isang ngalalan. Pero pag mapanatili mo ang ganitong uri ng elektorado, talaga walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Sila-sila pa rin ang lalabas. Tama po kayo dyan. Ito na po from Edgardo Tabs. Attorney Panelo, nabigyan na nga ng malaki ang ICC at panay ang tawag ni BBM na huwag pakawalan si FPRRD. Nako. Ano rin? Ang sabi ulit? Ang sabi niya, Attorney Sal, nabigyan na nga ng malaki ang ICC at panay ang tawag ni BBM na huwag pakawalan si FPRRD. Ayan naman, chismis. Garo? Mukhang siya ng mga chismis. Ang katotohanan, kay MB at Marilis, siya'y hadlang. Hadlang siya sa pananatili sa kapangyarihan ng pangkasulukuyang dispensation. Kaya they have to block, they have to demolish, they have to obliterate those that constitute the blockade. Kaya yan, pinakulong, tinapon, ayaw pa balikin. Yan ang katotohanan. Ito na mga ICC, dahil questionable yung existence, nagkikipag-sabwatan din sa kanila. Ayaw din nilang umalis kahit na ang dami ng taong umaalis sa kanila at nakikita nilang pinupolitika lang nila lahat. Yan ang katotohanan dyan. Ayan. From Beauty and Beyond, Attorney Sal, hindi lang sila magaling. Talagang magaling na, traidor pa. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Magkakamag-anak yan sa sinungaling. Total, kasalanan ng tawag dyan, it needs repentance. Kaya ikaw, Beauty and Beyond, you go beyond texting. You join the rallies and marches. Yan. So, Beauty and Beyond, tandaan mo yan. Ito na po, tanggap na po tayo ng isang mensahe, Attorney Sal, sa araw na ito. From Lala, paki-check ang SALN ni Lacson kung magkano yung kinita nila ni Soto sa construction ng Senate building.
bakit 300 times ang kinita niya? Walang hearing kasi gusto nila ni Soto na ang maging president. Pandemic kasi noon kaya lumaki ang pera ni FPRRD. Bakit? Magkano ba ang sweldo at allowance ni FPRRD? Alam mo na ang sagot mo dyan sa katanungan mo, bakit ganyan yung dalawa? Si PRD, 6 na taon, mag-increase lang ng kanyang income, 13 milyon, kakapiranggot. Yung mga iba, daan-daang milyon. Kakapal talaga, no? Mm. Ay, may pahabol pa po na mensahe from Mary Arcilia, Attorney Sal. Good day, Attorney Sal Panelo. I do really admire you, Attorney Sal Panelo. You're straightforward and very brave for all your explanations. Have a great day and God bless you always, Attorney. I'm praying and still hoping na makalabas na si Tatay Digong, my president. Best president forever. I miss him. Attorney Sal, itong admin ni BBM walang tigil ang paninira kay Tatay Digong. Pinakidnap na nga nila, walang mga awa, walang mga puso, pati pag nanakaw nila, ibinintang pa kay Tatay Digong at kay VP Sara. Maglaglagan na kayong mga korap para makulong na kayong lahat. For the better future of the Filipinos and our beloved country, the Philippines. Salamat, Mary. Alam po niyo, gaya na sinabi ko sa TikTok ko kahapon. Kasi merong mga viewers na nagko-komentaryo kahit naman hindi nila naiintindihan yung pinagsasabi nila. Eh pinangangalanda ka nila na Duterte sila. Kaya gusto nila, pag Duterte sila, sundin mo na kahit na hindi magandang pakinggan o hindi masama o kaya chismis. Sabi ko sa kanila, dito sa programa natin ito, problema nyo itawag kay Panelo, pati na sa TikTok, pati na sa Facebook at lahat ng mga plataforma. Tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo. Kay Duterte follower kayo, kay BBM follower kayo, kay Kaliwa follower kayo, pag kayo mali, tatamaan kayo sa programa. Hindi natin susuportahan ang mga mali, mga fake, walang katotohanan, kahit na kayo kakampi. Ngangalanan ko kayo, and I will call out yung mga kalokohan ninyo. Kahit na kayo nagpapaka-Duterte o kahit na kayo nagpapaka-bongbong, nagalit kayo, hindi po pwede yan. Otherwise, walang mangyayari sa atin. Kung namimili tayo ng kalaban, kailangan yung kalaban ng katotohanan, labanan natin, expose natin. Yung mga mangungurakot, kahit nakamag-anak, kakampihan, hindi po pwede yan. We have to be truthful, makatotohanan. Hindi po pwedeng balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan.